Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Jesus! We acknowledge your presence in this place, oh God! This day is for you! This celebration is for you, Jesus! We celebrate your love! We celebrate your life! We celebrate your birth, Jesus! Hallelujah! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart
Oh God, salamat po, Panginoon, na Ikaw ay bumaba dito, Panginoon, para sa amin. Salamat po sa kapanganakan mo, Panginoon, na nagpapakita talaga kung gaano mo kami minamahal. Salamat, Panginoon, na kami ay may buhay ngayon, na kami ay may pag-asa, Panginoon, at kami ay may kaligtasan dahil sa'yo. And Lord, sineselebrate namin ito, Panginoon. Ikaw talaga, Panginoon, ang maging sentro at ang maitaas, maluwalhati sa selebrasyong ito, sa Kapaskuhan, Panginoon, para sa'yo, Panginoon. Humbly to the earth you came, born into this world to save. God with us, Emmanuel. Now we adore your name. Your name is a strong and mighty tower. Yes, your name, Jesus, is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save but you, oh Lord, but your name, only you, Jesus. Shelter like no other, your name. Let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing
Jesus. Come on, church. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong dakilang tagapagligtas. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Lord, salamat po sa umaga na ito, Lord, na iloob mo po na kami magkatipon sa lugar na ito para ikaw ay aming itaas. Salamat, Lord, sa Pasko. Salamat, Lord, na bumaba ka dito sa lupa. Iniwan mo ang langit, hinubad mo ang pagkadiyos para ikaw ay maging tao upang kami, Panginoon, ay iyong tubusin sa magitan ng iyong dugo, ng iyong buhay. Salamat po, Panginoon, at tinadakila ka namin, Lord. Dahil ang pinili mo na lugar ng pagpapaanakan ay hindi po yung nasa marangyang lugar, kundi ang sabsaban. Pinapakita mo, Panginoon, ang iyong kababaang loob. At ngayong umaga, O Diyos, Lord God, narito ka sa aming kalagitnaan at ikaw ay aming sinasamba. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong masaganang habag at biyaya sa amin. At kami po ay malaya na nakapagpupuri sa iyo. At ngayong umaga, Lord, we adore you. Lord, we exalt your name. Hallelujah! Purihin ang pangalan mo, Panginoon. Mga kapatid, pwede po bang patuloy nating namnamin ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos? At ating ibigay para sa Kanya ang nararapat na pasasalamat, nararapat na pagpupuri at pagsamba, nararapat na parangal sa isang dakila, makapangyarihang Diyos na napakabanal. Hallelujah! Oh Jesus! Purihin at sambahin ang ngalan mo. Lord, ito po ang tanging magagawa namin, Lord. At napakalaking privilege sa bawat sa amin na ikaw ay ang aming masamba. In spirit and in truth. And Lord, ang kabuuan ng gawain po na ito aming itinatalaga para po sa iyong pangunguna at para sa iyong kaluwalhatian. Holy Spirit, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Bless your people, Panginoon, as we worship you and as we hear your word. At malaya po kayong mangusap sa amin, O Panginoon. Thank you, God. We bless you, God. We bless you, Father. In Jesus' name. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Kayo po ay makakaupo sa presence ng Lord. At maraming salamat sa inyo worship team for ushering us into the presence of the Lord. And salamat sa bawat isa po sa inyo na nandito ngayong umaga. Bagamat ang iba ay nag-i-enjoy po sa kanilang vacation, tayo po ay nag-i-enjoy na sama-sama sa presence ng Lord. Amen? Sa pag-worship in person sa lugar po nito. So muli po maligaya at pinagpalang Pasko sa inyong lahat. Kapiling nyo man o hindi, ang inyong pamilya o mahal sa buhay, nawa po ay maging maligaya ang pag-celebrate nyo ng Christmas. Pwede po bang mag-release kayo ng blessing sa iyong katabi ngayong umaga sa magitan po ng pagbati sa kanya ng Merry Christmas? Amen. Hallelujah. Okay lang po ba sa inyo na tumayo muli sandali ngayong umaga? And let's greet one another with love, saying, Merry Christmas. Sige, pwede ba tayo bikot-ikot? Pag-bless po tayo ng ating mga kapatid sa magitan ng pagbati natin ng may pag-ibig. Amen. Amen. Maligayang Pasko sa inyo. Kayo po ay makakaupo na. Maraming salamat po.
Ang inyo pong pagbati na may pag-ibig, yan po ay isang magandang regalo po ninyo. Your greetings with love is a very good gift. Talo pa po niyan yung literal gift na walang pag-ibig. Because Christmas is love. And the Word of God says, and the Word of God is commanding us that whatever we do, dapat po ay gagawin natin with love and with faith. Amen po ba? And everything we do with love and faith, ito po ay pleasing and acceptable to God. Pero po yung literal or material thing or gift na binibigay na may pag-ibig at pananampalataya, of course, yan po ay mainam na mainam. Amen po ba? Kaya sa pagbibigay po ng gift, huwag daw po nating i-miss yung very important substance dito. Ano po yan? Love. Sabi mo nga, love. So, give with love. Whether yan po ay pagbati o mismo ang pagbibigay na whatever binibigay po natin, gawin daw po natin na may pag-ibig. Now, ito po ang tanong sa atin ngayong umaga. Ngayon pong bispiras ng Pasko at mamayang gabi. Ano bang meron mamayang hating gabi? Kainan ng Noche Buena. Now, how do you celebrate Christmas? Papaano mo ipinagdiriwang ang Pasko? Nawa ay meron po talaga itong meaning or sense dahil alam mo at nauunawaan mo ang tunay na dahilan ng Pasko. Kapag po tayo ay totoong born-again Christian, alam po natin na tayo saved by the grace of the Lord Jesus Christ, dapat po ang ating pag-celebrate ng Pasko ay nakasentro kay Jesus. Sabi mo nga, nakasentro kay Jesus. Kasi siya po yung very reason, dito po sa season po nito. Meron pong 3 accounts sa Bible patungkol po sa story ng Pasko. Ang una po, yung encounter ni Mary sa angel, na kung saan ay patungkol po sa kanyang pregnancy, para po isilang ang Panginoong Jesus sa pagiging tao, bilang tagapagligtas nga po nitong sanlibutan. Ang pangalawa, yung mga pantas, yung Magi, na naglakbay po ng malayo, at nung makarating po sa kinaroroonan ng Panginoon, sila po ay nag-alay ng kanilang mga regalo at sinamba ang Panginoon. At ang pangatlo pong account, yung mga pastol, the shepherds, who encountered the angel of the Lord telling them that the Savior of the world has been born. At ito pong account na ito ng mga shepherds o ng mga pastol ang ating pag-aaralan o babasahin ngayong umaga. Yung kanila pong naranasan, na-experience sa una at original na Pasko at ang lesson para sa atin po ngayon. So ang story po nito ng Christmas ay of course, hindi na po ito bago sa atin sapagkat matagal na natin ito napapakinggan, nababasa, at yearly nga ay ating isineselebrate. Pero hayaan po natin na kung saan ngayong umaga, ngayong araw po nito, i-allow po natin ang Holy Spirit na gawin po niya ang Christmas story na ito na fresh and nourishing sa atin pong lahat. So samahan po ninyo ako sa scriptures in Luke chapter 2, at simula po natin basahin sa verse 8 hanggang verse 18. At ito po ang sinasabi. That night, there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly, an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angel reassured them. Don't be afraid, he said. I bring you good news that will bring great joy to all people. And verse 11, the Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. And you will recognize him by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth, lying in a manger. Suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, now, bago po natin tuloy ang next verses,
Na gusto ko pong ilagay po natin ang ating sarili sa sitwasyon noon na para bang nandoon tayo kasama ng mga pastol na nag-appear sa kanila ang anghel ng Panginoon at sila kinausap na sinabing ipinanganak ngayon sa Bethlehem sa bayan ni David ang tagapagligtas. Ang inyong pinakahihintay na tagapagligtas, ang Bisaya, ay dumating na. Ano po? And then, pagkatapos po noon, ay nakita ng mga pastol, na-witnessan nila na mula sa langit nagbabaan ang napakaraming anghel ng Panginoon na nagpupuri sa Diyos. At ang sinasabi po nila ay, "Glory to God in highest heaven and peace on earth to those with whom God is pleased." Masasabi natin, napakapalad naman ng mga pastol na ito. Na-witnessan nila talaga, hindi po vision, kundi literal. Na nakita po nila at kinausap pa sila ng anghel ng ating Panginoon. Nakita po nila yung napakaraming, of course, nagliliwanag sa madilim na paligid dahil gabi po yun, nagliwanag sa dami po ng mga anghel ng ating Panginoon. Di po ba, talong-talo niya yung mga naggagandahan ng mga Christmas decorations na ating nadadaanan sa kalsada. Di ba? Ang gaganda ng mga ilaw. Pero of course, napakagandang liwanag ang kanilang na-witnessan at hindi basta liwanag, kundi talagang nagpupuri sila. Mga buhay na anghel na nagpupuri sa ating Panginoon. At sino ba itong naka-experience nito? Mga shepherds. Mga ordinary people, hindi po mga high-class people. Hindi po galing sa royal family, kundi mga ordinaryo na sabi nga po, dahil ang mga pastol, sila po yung mababang level ng trabaho, ang pagpapastol. Pero sila yung napili ng Panginoon na pagpahayagan ng mensahe po na ito. At na-experience nga po nila ang ganong kalagayan. And then, next verse, in verse 15, when the angels had returned to heaven, the shepherds said to each other, "Let's go to Bethlehem. Let's see this thing that has happened, which the Lord has told us about." They hurried to the village and found Mary and Joseph, and there was the baby lying in the manger. After seeing him, the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. All who heard the shepherd's story were astonished. Now, ito pong mensahe nito ay binigyan ko ng pamagat na hear, find, tell. Pwede bang sabihin mo ang tatlong mga salita nito? Hear, find, tell. Okay, pakinggan o digin, hanapin, at sabihin. Ano po ba yan? Ito po yung lesson na huhugutin po natin buhat po doon sa naranasan ng mga shepherds sa unang Pasko. Tayo po manalangin. Father God, thank you so much po sa so precious, Lord, ng mga souls na nandito ngayong umaga. Lord, nag-worship sa iyo, Panginoon. Maging sa mga kasama po namin online. At hayaan mo, Lord, sa time po na ito, Lord, ng pakikinig and preaching of your word, kayo po yung ma-glorify at mapagpala po kami. At bigyan mo po kami, Lord, ng understanding sa iyong word at gawin mo pong open ang aming mga puso and minds, Lord, sa iyong word ngayong umaga. And Holy Spirit, malaya po kayo, Lord, na manguna at kumilos sa time po na ito. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen. Isa pang palakpak sa ating Panginoong Jesus. Isang papuri para sa ating Panginoon. Amen. So, ang una pong bahagi, magsishare po ko sa inyong tatlong bagay. Ang una ay Christmas brings good news that brings great joy. Ang Pasko daw po, ito ay may dalang mabuting balita na kung saan ang mabuting balita po na ito ay may dala namang malaking kagalakan. Sabi mga malaking kagalakan. Sino po sa inyong gusto maka-experience ng great joy na yan ng Panginoon?
Diba, gusto po natin, sabi po ng Bible, the joy of the Lord is our strength. Pag nasa puso po natin, ang kagalakan na yan ng Panginoon, kahit po mabigat ang mga problema po natin pinagdadaanan, hindi maayos ang sitwasyon, mahaharap po natin ng maayos dahil doon sa strength ng joy na kaloob ng ating Panginoon. Now, balik po tayo sa verse 10. Ito po ang sinasaad. But the angel reassured them, don't be afraid. He said, I bring you good news that will bring great joy to all people. Nang ma-encounter ng mga pastol na ito, ang anghel ng Panginoon, sila po of course natakot. But sila po ay kinomfort ng anghel ng Panginoon sa pagsasabi po sa kanila na huwag kayong matakot. So ang Pasko, ang pagsilang po ng Panginoong Jesus ay may dalang comfort. Sabi mga comfort. May dalang aliw or encouragement po sa atin sa mga natatakot or nalulungkot. So ang tanong sa atin ngayong umaga ay ano ang kalagayan mo ngayon? Ano ang iyong nararamdaman? Ikaw ba ay malungkot? Ikaw ba ay may takot? O meron ka bang ibang hindi magandang pinagdadaanan? So ang Pasko po ay good news. Sabi mga good news. Ang Pasko po ay mabuting balita dahil ang dala po nito ay comfort sa ating hindi meron sa atin po na merong hindi magandang kalagayan. This good news of Christmas bring great joy of peace and peace sa atin po mga puso. So, ay ganito po ang tanong, paano tayo mabibigyan kaya ng comfort and encouragement ng Panginoon? Kung tayo po ay nalulungkot, tayo po ay may takot, o nasa sitwasyon na hindi maganda, paano natin marireceive ang comfort ng ating Panginoon? So, we need to hear. Sabi mo nga, hear, kailangan po nating mapakinggan ang mabuting balita patungkol po kay Jesus. Pwede bang sabihin mo yan sa iyong katabi? We need to hear the good news. So, ang mga pastol, doon po sa story, napakinggan po nila, nadinig nila ang mabuting balita patungkol po kay Jesus sa magitan nga po ng anghel. Sabi mo nga, anghel. Ano ba ang anghel? What is an angel? Sa Bible po, the word angel, ito po ay translated, buhat po sa Hebrew word na malak. Yan po yung salita sa Hebrew para sa anghel. Malak. Sa Greek, ang salita po dyan ay angelus or angelus, na pareho po ang kahulugan ng malak sa Hebrew at angelus sa Greek, ang kahulugan po niyan ay messenger. Sabi mo nga, messenger. So God sends angel to warn, to comfort, and guide His people by communicating His messages to them. So sa ngayon, ay hindi na po ganun ang sistema. Hindi po mga angels ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Tulad po ngayon, hindi angel ang tatayo dito sa harapan para magsalita sa atin. Kundi ay ngayon po kasi ay nasa atin na po ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan o ang Bible. Kaya po, through the Bible na po ngayon nangungusap ang Panginoon po sa atin. At because the Word of God nasa atin na po ngayon, ginagamit naman po ng Panginoon ang mga tagapangaral at mga tagapagturo tulad po ng mga pastor at iba pa para po ihatid at ipaliwanag po sa atin ang mensahe ng Panginoon buhat po sa Bible. Pero ang mga angels, of course, nandyan pa rin. Hindi po sila nawala. Andyan pa rin po sila na tumutulong o sumusuport po sa mga anak ng Diyos. Now, pwede rin po naman tayong magbasa na tayo lang. Nagbabasa po ng Bible at walang ibang nagtuturo sa atin. Ngunit mas maiintindihan po natin ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Panginoon kapag may nagpapaliwanag na itinalaga ng Diyos. So kung ang mga pastol, dun po sa kwento, ay hindi po sila nakinig, at kung hindi po sila nila napakinggan, at hindi po sila nanampalataya doon po sa sinabi ng anghel patungkol po kay Jesus, hindi nila naranasan ang kanilang napaka-favorable na karanasan sa unang Pasko. Amen po ba? Nasusundan niyo po ako?
Kung yung mga anghel na kung yung mga pastol na sinabihan ng anghel na ipinanganak ngayon sa bayan ni David, sa Bethlehem, ang tagapagligtas, na may dalang mabuting balita at ang mabuting balita ay nagbibigay ng malaking kagalakan, kung hindi sila naniwala, hindi sana nila nakita ang Panginoon at hindi sana natigib ng malaking kagalakan ang kanilang mga puso. At bigyan po natin ng application. Kung tayo po ay maniniwala o sasampalataya sa mga ipinapangaral at itinuturo po sa atin na salita ng Diyos, sa magitan po ng mga mensahero ng Diyos, maranasan po natin ang mga pagpapalang sinasabi ng salita ng Diyos. We will experience what the Word of God says. Minsan po namimiss po natin yung pagpapala ng Diyos, namimiss po natin ang dapat gawin ng Diyos sa kanyang salita kasi hindi natin pinakikinggan yung mensahe ng Diyos. Pwede maulit po yun? Ang Diyos, pag ang Diyos po ay nagpahayag, kung noon ginagamit po yung mga anghel, ngayon po ginagamit ang iba't ibang tagapagturo, tagapangaral ng salita ng Diyos. Kapag po hindi pinakinggan ang mensahe na yan ng Diyos, namimiss po ng tao yung dapat gawin ng Diyos. Subalit kapag ito'y ating pinakinggan, kapag po ito'y ating pinaniwalaan at ginawa, mararanasan po natin ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. So we need to hear the good news about Jesus through the Word of God. So ang dapat po natin pakinggan at paniwalaan ay hindi yung sabi-sabi lang nung ninuman. Hindi po yung mga pamahiin. Hindi po ang tradisyon ng religion. Sapagkat ang sabi po ni Jesus in Revelation chapter 3 verse 6, anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Ang mga churches po yan, tayo pong mga tao na mananampalataya. Kaya kung sino daw ang may pandinig, pakinggan niya ang sinasabi ng Espiritu, dahil yan po'y capitalized, the Spirit of God or the Holy Spirit, at unawain ano ba talaga ang kanyang sinasabi. Kaya yung ating napapakinggan, yung ipinapahayag po ng salita ng Diyos, mahalaga po yan sa atin. Mahalaga na ating huwag mamiss, kundi ating mapakinggan at maunawaan dahil may gagawin ang Diyos doon sa kanyang salita na ipinapahayag po sa atin. Kadalasan po ang Holy Spirit ay nangungusap po sa atin through the Scriptures or through the Bible. And what He is saying, again, must be heard and understood. Dahil po ang sinasabi ng Holy Spirit ay magbibigay sa atin ng power, comfort, and blessings. Ang tunay po, the true essence of Christmas, the good news about Christ, the message of hope must be heard, especially by the people we love. Sino yan? Ng ating mga pamilya, ng ating mga kamag-anak, ng ating mga kaibigan. Kailangan po nilang mapakinggan ang good news about Jesus. At ito po yung Pasko. Ang Pasko po ay good news about Jesus at dapat maunawaan ng mga tao, especially ulitin ko, ng ating mga mahal sa buhay, ano ba ang tunay na diwa ng Pasko? At bakit natin isineselebrate? Ang mundo, iba ang celebration. Na dapat tayong mga Kristiyano, hindi dapat sumasabay doon sa maling celebration ng mundo. Dapat ang pag-celebrate po natin, ano ang totoong Pasko? Ano ang meron sa totoong Pasko? So yun po yung una, ang dapat pong mapakinggan. Number 2, Christmas is finding Jesus. Sabi mo nga, finding Jesus. Hindi po dahil nawawala ang Panginoon. Hindi po nawawala ang Panginoon. Actually, tayo nawawala. Pero balikan po natin ang verse 12. It says, and you will recognize Him. Sabi ng anghel sa mga pastol, makikilala ninyo siya by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth lying
in a manger. So yung pong word dyan na find, you will find a baby. Pwede pong i-translate yan sa salita na experience. Sabi mo nga, experience. You will, and also the word see, you will find, you will see, you will experience Jesus in your life. So paano natin ma-experience si Jesus? Paano natin makakatagpo ang Panginoon? Again, babalik tayo sa una. You must hear the word. You must hear the good news. At yung good news na yon, yung word of God, doon mo mai-encounter ang Panginoon, yung gagawin ng Panginoon. So the most meaningful celebration of Christmas is finding or experiencing Jesus. Knowing without experiencing is as good as nothing. Let me illustrate. Kung alam mo kung paano magluto ng isang masarap na menu, sino sa inyo ang mayroong talagang paboritong pag niluto nyo, nagugustuhan ng marami? Di ba ba? Sige, taas po ang kanang kamay na may paboritong lutuin na ulam. Ang dami nahihiya ata. Ayan, nagtataas ng mga kamay. Maraming po salamat. Last Friday, birthday po ni Pastora Annie. And kami po ay kumain po doon sa labas. And salamat po sa mga nag-treat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And doon po sa table, of course, ibinigay po yung list ng menu. And may nakakita po kung bago sa akin. Nakalagay doon ay tinolang bangus. Tinolang bangus. Sabi ko, tinolang bangus? Totoo ba yun? Tinolang bangus. Sa akin po, ang alam ko, pag sinabing tinola, manok. O kaya yung beef, yung karne. Pero tinolang bangus, sige, yan ang aking order. Gusto ko pong batikman po yun. And excited po ako. So pagdating na po nung sinarno na po sa table, siyempre ang nakaset na po sa mind ko, pag tinola, ang gulay ay papaya, o kaya ay sayote, na may dahon ng sili, o kaya ay malunggay. Yan po yung alam ko. So yun na nakaset sa mind ko. Paghain po sa table, walang papaya, walang sayote, walang dahon ng sili, walang malunggay. Ang gulay ay kangkong. At saka yung malapad na dahon yata ng sibuyas po yun. Kakaiba talaga. At nung tikman ko, kakaiba talaga ang lasa. Iba doon sa nakaset sa mind ko na lasa po ng tinola. Of course, kinain ko pa rin. Ganun po ang point. Balikan ko po. Kung alam mo kung paano magluto ng isang masarap na ulam, ngunit hindi ka naman nagluluto o hindi ka nagtuturo kung paano yun iluto, walang saysay ang iyong alam. Nasusundan niyo po ako. Christmas celebration without finding or experiencing Jesus is missing the true essence of Christmas. Sabi ni Jesus in John chapter 5, beginning in verse 39, kausap po niya ang mga Hudyo na talagang sinasaliksik po nila ang kasulatan. At ang sabi po ng Panginoon, you search the scriptures because you think they give you eternal life. But the scriptures point to me. Yet, you refuse to come to me to receive this life. So sinasabi ni Jesus sa mga Hudyo, sinasaliksik ninyo ang buhay na walang hanggan sa kasulatan. Dahil alam nyo, dito nyo matatagpuan. Pero ang kasulatan, nagtuturo yan sa akin. Sabi ni Jesus, nakapoint yan sa akin. Ayaw nyo namang lumapit sa akin. Ayaw nyo namang sumampalataya sa akin. And in verse 42, because I know you don't have God's love within you. Bira, no? I-paraphrase po natin. Sinasabi niya sa mga Hudyo, alam ninyo ang salita ng Diyos, pero wala kayong pag-ibig sa Diyos. Sinasaliksik ninyo ang banal na kasulatan, pero wala kayong pag-ibig sa Diyos.
And in verse 43, sabi ng Panginoon, "For I have come to you in my Father's name, and you have rejected me. Yet, if others come in their own name, you gladly welcome them." Ilagay po natin sa context ng Christmas. Pag ibang pangalan ang sineselebrate o ginagamit sa pag-celebrate ng Pasko, welcome nyo. Pero pag ako, nire-reject nyo, paano yun? Pag Santa Claus, welcome na welcome sa tao. Pag kay Jesus, totoo ba? Totoo. And then, in verse 44, "No wonder you can't believe, for you gladly honor each other, but you don't care about the honor that comes from the one who alone is God." Again, iparaphrase po natin para mas maintindihan natin ng mas maayos. Pag kayo-kayo, you care for each other. Nagbibigayan kayo ng regalo, magaganda regalo, pero hindi niya nabibigyan ng honor ang Diyos. Nakakaligtaan ninyo ang mismong may birthday ng Pasko. Kayo-kayo ang nagbibigayan. Kayo-kayo ang nagke-care for one another. Pero ang honor na para sa Diyos, hindi nyo na ibibigay. Bakit? Hindi na po nakasentro kay Jesus ang celebration ng Christmas. Yun po sinasabi dito na nami-miss na marami ang totoong essence ng Christmas. Natatangay ng worldly celebration. Hindi po masama ang regalo, hindi po masama ang party, hindi masama ang tsubena, mabuting bagay yan. Huwag lang po tayong mawala na nakasentro kay Jesus. Amen po ba? Because Christmas is the birth of the Savior of the world, Christmas celebration must be, dapat po ay na-experience natin ang saving power of the Savior. So balik po tayo doon sa shepherds. Ang sabi po ng angel sa mga pastol, "You will find a baby in a manger." Makikita nyo, matatagpuan nyo, ma-experience nyo ang baby. Bigyan natin ng application. Ano-ano pa mga pwedeng nating makatagpo o ma-experience sa Panginoong Jesus ngayong Pasko? Of course, una, yung pagpapatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Experience po yan. Ang kalayaan sa anumang bandage of the enemy. His love, His joy, His peace, reconciliation with God and other people, and many more blessings. Of course, ang higit sa lahat, yung salvation. Sa mga salvation. Wala pong ibang makapagbibigay ng greatest gift na ito, salvation, maliban sa Panginoong Jesus. Because Jesus Christ is the only Savior of the world. At yun nga po ang meaning ng Jesus, Savior o God is salvation. No other name, no religion, no good works can save us. Only Jesus. Sabi mga only Jesus. Because Jesus Christ is the only Savior of the world. Kaya nga po may Pasko. Dumating ang tagapagligtas para po tayo ay iligtas. So yan po yung una, kailangan po natin mapakinggan ang good news about Jesus. Pangalawa, dapat na po natin makatagpo or ma-experience ang ating Panginoon. And third, Christmas is telling others about Christ. Sabi mo nga, telling others. Balik tayo sa ating text, verse 17. It says, "After seeing Him," pagkatapos po na makita ng mga pastol, si baby Jesus, the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. So Christmas is not just about material things, not just about Noche Buena, or it's not about bonus or 13-month pay. It's about hearing the good news about Christ
finding or experiencing Jesus and telling others about the true Christmas. So may kulang po pala sa ating pag-celebrate ng Christmas pag hindi natin ibinabahagi sa iba o kapag hindi man lang po natin pinag-uusapan sa ating celebration ang tungkol sa pagdating at pagliligtas ng Panginoong Hesus. Pwede yung balikan ko po yun. Kulang daw po ang ating celebration ng Christmas kapag meron tayong mga kasama na hindi mananampalataya, pero hindi man lang tayo nakakapagbahagi ng good news sa kanila. Kasi kailangan po nila makadinig ng good news about Jesus. At kung tayo pong magkakasama ay puro mananampalataya, let's say tayong family o makapatiran sa church, puro Christians na, puro believers na, hindi na pag-usapan yung about salvation kasi saved na kayo. Pero maganda palang pag-usapan pa rin, mabanggit yung pagdating ng Panginoon, yung pagsilang, yung pag-abot sa atin. Nare-remember natin kaya tayo may ganitong celebration dahil may Jesus na worthy of honor and our worship sa time na ito. Itinataas natin yung reason for this season. So the story of the first and original Christmas teaches us a new and fresh message today. So yun po mga pastol, ulitin ko, nadinig nila ang tinig ng anghel na sinabi po sa kanila na si Jesus ay ipinanganak na. At sabi ko kanina, na-witnessan nila mismo yung napakaraming angels na bumaba at nakita po nila mismo. Maring masabi mo, napakapalad ng mga anghel na yon, ay ng mga pastol na yon na nakakita sa mga anghel. Dahil na-witnessan nila mismo. Hindi ng panaginip, kundi literal na nakita po nila. Ngunit maraming masabi, ano ngayon? Para bang, hindi ko naman naranasan yun. Hindi naman ako nakakita sa anghel. Hindi naman ako kinausap ng anghel. Sila yun. Yes, totoo po yun. But what matters here sa old story ng Christmas is about sa two questions. Number one question sa Tagalog. Ano ang sinasabi sa iyo ngayon ng Panginoon about Christmas? Yes, alam mo ang story noon. Sila ang nakaranas ng ganitong experience. Pero sa ngayon, ano ang itinuturo sa iyo o ano ang sinasabi sa iyo ng Panginoon? Yun ang mahalaga. Na sa pag-celebrate natin, may something new na gustong i-remind o gawin, ituro ang Panginoon sa atin about Christmas. Ang second question is, ano ang gusto ng Panginoon na ma-experience mo? Kasi may gagawin ang Panginoon doon sa word na ibinibigay niya sa iyo. May gagawin siya sa buhay mo. Pwedeng hindi salvation, maring healing yan. Maring reconciliation yan. Maring forgiveness yan. Depende sa word na ibibigay sa iyo ng Panginoon. May gustong iparanas ang Panginoon sa iyo ngayong Pasko. So gusto ng Diyos ay pagpalain ka. Naniniwala ka ba doon? Pwede mo sabihin mo sa iyong katabihan, gusto ng Diyos ay pagpalain ka. Gusto niyang i-bless ang buhay mo. At ang mensahe po ng Pasko ay may dalang pagpapala sa iyo. Ang salita po ng Diyos ay hindi naluluma. Ito po ay laging may bagong mensahe kahit ito po ay matagal nang nangyari. Balik ko po yun sa kaninang question. Ang kwento ng Pasko, matagal nang maraming libong taon na po ang nakalipas po niyan. Lumang story. Pero sa tuwing binabalikan po natin, may bagong mensahe na itinuturo ang Diyos niya. At yun ang wag nating mamiss. Yung message mismo ng Diyos sa iyo ngayon. So when the good news about Christ
is preached to us, may pagbabago at pagpapalang gagawin niyo sa ating buhay. So ang salita po ng Diyos na ipinapahayag po sa atin ay kapangyarihan ng Diyos at nakikilos at gagawa po sa ating buhay. So nang muli po na mapakinggan ng mga pastol, ang salita ng Diyos about kay Jesus through the angel, nagbago ang kanilang buhay at sila po ay napuspos ng kagalakan ng Panginoon. Sila po ay naging pagkatapos po ng encounter na yon, pagkatapos nilang mapakinggan ang mensahe ng Panginoon, ang mabuting balita na ipinahayag ng angel about kay Jesus. Nung sila po ay naniwala, may na-experience sila sa ating Panginoon, ano po ang sunod na nangyari? Sila po ay naging messenger. Sila po ang naging mensahero ng kanilang naranasan sa Panginoon. Yung messenger, yung angel na nagpahayag sa kanila, after po ng encounter nila kay Jesus Christ, sila po, hindi naman sila naging angel, pero sila po ay naging messenger ng Panginoon. At yun po yung gusto ng Panginoon na itinuturo sa atin ngayong umaga. Ikaw na nakapakinig na ng mabuting balita tungkol kay Jesus, ikaw na nakaranas ngayon kay Jesus, ikaw ay maging messenger ng Panginoon sa iba na hindi pa nakakaranas ng true essence of Christmas. So, hearing the good news about Christ and believing it and applying it to our lives brings great joy in our hearts. Hallelujah. Christmas is God's divine solution. Sabi mo nga, God's divine solution. Doon po sa punishable sin ng mankind. Na dahil po sa ating mga kasalanan, we are doomed for destruction in hell. Yun po ang totoong kalagayan po ng tao. Tayo po ay mapapahamak sa impyerno. Pero nagkaroon ng Pasko. Again, ano po yung Pasko? Ang pagdating at pagsilang ng Diyos na nagkatawan tao para iligtas po tayo. Kailan ba dumating ang pangalang Jesus? Sa Bible, saan mo makikita ang unang pangalang Jesus o Jesus? Hindi mo makikita sa Old Testament? Makikita mo lang yan nung isisilang na. Ipagbubuntis ni Mary ang Panginoon. Dahil ang meaning nga po ng Jesus ay Savior. Kaya ang pagdating ni Jesus, ang Pasko, ay ang pagdating sa atin ng kaligtasan. At yun po ang gusto ng Panginoon na may spread. Kasi mahal po niya ang lahat ng tao. Gusto po niya yung makapakinig ng mabuting balita tungkol kay Jesus. At para makapakinig ang iba, sabi ko kanina, especially ang mahal natin sa buhay, sino ang gagamitin? Sino mga messengers yan? Huwag mo na intayin ng angel na susuguin ng Diyos. Hindi na po yun mangyayari. Dahil nasa atin na ngayon ang good news, the Word of God. Ikaw at ako, tayo po ngayon ang messengers ng Panginoon para yung iba ay makapakinig ng mabuting balita tungkol kay Jesus. So again, ang Pasko po, ito po yung God's divine solution para po tayo ay hindi mapahamak sa impyerno, kundi tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. At ito po ay mangyari dahil kay Jesus Christ. So ulitin ko po ang tatlong bagay. Don't just celebrate Christmas. Paano? Una, hear what the Spirit is saying. Doon sa pagse-celebrate mo, dapat bukas ang iyong diwa, ang puso. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa iyo sa pagse-celebrate? Pangalawa, find or experience Jesus. Dapat hindi mo lang alam kung ano ang Pasko. Dapat maranasan mo talaga kung ano ang Pasko. And third, don't just celebrate Christmas. Tell or share to someone about what you experienced with Jesus. Christmas
is a great, great story. Let's make this great, great story a great story of our lives. Yung great story na yan ng Panginoon, nawa ay maging great story yan ng buhay mo. Una, dahil naranasan mo ang Panginoon. Pangalawa, dahil naging instrumento ka para maranasan din ng iba ang Panginoon. Yan po ang Pasko. Pwede po ba kayo imbitahan tumayo? Awitan po natin ating great, great Savior. Wala iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Let's worship His name. Come, let us adore Him. We have a Savior, Jesus the Lord is here. Come, bow down and worship. We have a Savior, we are so grateful. Come, let us adore Him. We have a Savior, Jesus the Lord is here. Oh, come, bow down and worship. We have a Savior, we are so grateful. Come, let us adore Him. We have a Savior, Jesus the Lord is here. Come, bow down and worship. We have a Savior, we are so grateful. Come, let us adore Him. We have a Savior, Jesus the Lord is here. Oh, come, bow down and worship. We have a Savior, we are so grateful. We have a Savior, we are so grateful. We have a Savior, we are so grateful. Habang tayo po ay nakatayo ngayong umaga, pwede bang galing mismo sa puso mo ay ipahayag mo sa Panginoong Jesus ang iyong either your pasasalamat, ang iyong pagpupuri, ang pagsamba, dahil iniligtas ka niya. Sige po, pwede pong ipahayag mo, no? Sa personal language mo, sabihin mo lang sa Panginoon mo. Hayaan mo ang heart mo ngayon ay nag-worship kay Lord, kay Jesus, in spirit and in truth. Bilang Savior mo, bilang Lord mo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, oh Jesus. Salamat po, Panginoon. We praise you. Salamat po, Lord. Kami po ay yung pinatawad, Panginoon. Salamat, Lord. Inuwag mo, Lord. Kanius. O, bakit sa buwan? Salamat, Panginoon.
worship you, Jesus. Ito po, Lord, ang best na magagawa namin sa time po na ito. Sambahin ka bilang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Kaya Lord, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming worship nito. Ang aming offering nito, Lord, ang aming mga sarili, ihahandog sa iyo ngayong umaga. Tanggapin mo po kami, Panginoon. Pumasok ka sa puso namin, maghari ka, Panginoon. At gamitin mo po kami as your representatives, as your messengers, Lord, of your word, of the good news about the Savior of the world. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Sige, maraming salamat. Kayo po muna yung makakaupo. God bless you po. Bago po tayo dadako sa ating pagkakaloob ng ating tithes and offerings, ilang announcements lang po. Starting po January 8 hanggang 12, ito po ay 5 days or 5 nights. Meron po tayong prayer and fasting. Dito po ito sa church mismo. So, January 8 is Monday hanggang Friday po yan, gabi-gabi at 7:30. Meron po tayong service po dito in person. Okay? And kayo, welcome po ang bawat isa. Pwede po kayong umattend, pwede po kayong mag-invite sa event po natin ito. At after po niyan, and bukod po dyan, yun pong ilang mga pagbabago po, ay after po ng prayer and fasting, yung susunod na week, ay yun pong ating midweek service, which is ang ating midweek podcast online. Ito po ay in person na rin po. Dito na rin po gagawin sa church. So yan po ay 7:30. So kung kayo po ay available, punta po kayo dito sa ating every Thursday po yan, ang 7:30. And another, kung napansin po nyo kanina, pag enter po nyo dyan sa pinto, sa left side, o palabas po ay nasa right side, meron po dyan maliit na box. Yun po ay minakasulat po dyan, suggestion box. So anyone, pwede po kayong maglagay doon, magsulat po ng suggestion. Meron po dyan papel, meron dyan ballpen, sulat lang po kayo. O pwede po kayong pagdating po nyo dito, nakaready na, susuksok nyo lang po doon. It doesn't mean na anuman po ang inyong sasabihin ay gagawin po yon. Of course, yun po ay ating pag-aaralan kung pwede po natin gawin. So again, any suggestion, welcome po yan. At ano po bang suggestion? Basta't gagawin po natin for the glory of God. Na po ay yung pong sa tingin po ninyo ay ikagaganda ng ating service. Sabi niyo, kulang yata pastor ng ganito. Kulang, masyado yata malamig yung aircon. O kulang ata sa lamig. Yung mga ganun mga bagay. O masyado yatang maiingay yung mga bata. Or baka, ini-suggestion na kung saan ay sa palagay po niyo makakabuti, welcome po yan. One time may nagtanong po sa akin, Pastor, bakit kailangan pa ng suggestion box? Ano po? Pabiro ko pong sinabi, kasi baka meron na nahihiyang magsabi, baka gusto niya mag-suggest na pwede pang magbigay ng 1 million pesos. Baka naman nahihiya lang. So pwede siya mag-suggest. So birong-biro lang po yan. Di ba? Wala pong ganun. So ang point po dito is, welcome po ano man pong suggestion. Isuksok nyo lang po, isulat nyo sa papel, itupin nyo lang po at ihulog po sa suggestion box. Okay? And pwede rin po, welcome din po natin, hindi lang po suggestion, baka may tanong po kayo sa spiritual aspect about the Word of God, welcome po natin yan. Kung nahiya po kayong mag-approach sa amin, magsabi, pwede po nyo daanin sa sulat. At yan po ay aming babasahin po yan, para po kayo ay ma-address. Pero pag tanong po na ganon, ay maganda isulat po ang inyong pangalan para po ma-address sa inyo mismo yung answer sa inyo pong question. Okay, so ngayon po ay dadako na po tayo sa ating giving and let's prepare ourselves para po sa ating pagbibigay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa time po na ito ng pagbibigay. Lord, magbibigay ka po kami ayon sa iyong salita na may pag-ibig. Ayaw po namin, Lord, na maging walang kabuluhan ang aming handog sa iyo ngayong umaga. At hindi po lamang pag-ibig amang ilalakip dito, Panginoon, kundi ang pananampalataya, O Diyos. Salamat, Lord, sa opportunity
and privilege, Lord God, na ma-worship ka, Panginoon, at mapagpala kami through giving. Yan, Lord, i-bless mo po ang bawat ihahandog namin sa iyo ngayong umaga. Ito po ang prayer in the name of Jesus. Amen. Sige po, tayo po tayong lahat at atin pong tanggapin ang benediction. Paki-extend niyo po ang inyong right hand dito po sa harapan at tanggapin po natin may pananampalataya ang benediction. Now, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. And everybody say, Amen. To God be the glory and a blessed and Merry Christmas po sa inyong lahat.